Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlogs. Mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening as always. Kung nasaan man po tayong sulok sa mundong ito. Tanggap mo na. Naway na sa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga oras na ito. Ikaw at ako'y... gusto ko lang pong gawa ng reaction guys. Ito nga pong mga nag-comment no, sa nakaraang vlog ko kung saan ang vlog ko po tungkol kay Dara na marami nga itong biyaya at ang good news na itong tatay niya ay pupunta po dyan ngayong Disyembre at dyan po magpapasko. Pero may mga nag-comment po na nag-aalala po sila kasi meron po silang namarites no. Iwan ko kung how true is that yung balita po na itong tatay daw po ni Dara ay meron na daw pong kasamang iba. Ika nga may asawa na pong iba. So, nag-alala po yung mga nagmamahal kay Dara, baka mamaya isama nung tatay ni Dara at magkaroon lang ng problema. So, yun po actually ang pangamba nila. Pero, unang-una po guys, no, i-discuss po natin, mali po ba, masama po ba, sa kung sakali mang totoo na nag-asawa na itong tatay ni Dara, yun po ba ay bawal, mali o hindi po ba dapat? Pagkaalam po natin guys, no, sa opinion ko po, hindi po masama. Unang-una po, biyudo po ang tatay ni Dara. Kung gusto po niyang mag-move on o kung nahirapan po siyang walang kasama sa buhay, eh karapatan naman po niya yun. Siyempre tao lang po. Naghahanap din po siya na may kasama sa buhay. Merong kausap. Kasi malungkot po talaga yung nangyari no, sa buhay niya. Magkasunod pong namatay yung kanyang anak at ito nga yung misis niya, yung nanay po nila Dara. So malungkot ika nga yung sinapit. Ngayon, kaya nga siguro nagpunta siya doon sa Samar para makalimutan niya yung mga pangyayari. No? O nagstay talaga siya doon. At hindi na nga po nalagaan ng husto. Pero nagpapadala naman po, in fairness, hindi naman po niya pinabayaan sila Dara. Although yung pinapadala po niyang amount ay hindi po ganun kalaki. Siyempre, maliit lang po ang kanyang kinikita. Pero kahit papaano, ginagawan po niya ng paraan na makapag-remit po sa kanyang dalawang anak, no? Ito nga si Dara at si Bea. So, yun na nga po, no? Kung nag-decide man siya mag-asawa muli, nasa kanya po yun. At hindi naman po yun bawal. Yun nga lang po, iniisip kasi po nung mga nag-aalala, mga nangamba, na magka-problema si Dara sa kanyang stepmother. Kaya nga po, mas gugustuhin nilang wag nang isama ng tatay ni Dara kung sino man yung bago po niyang asawa. Pero kung titingnan po natin guys, supposed to be, no, kung okay naman po ang magiging situation, malaking tulong po actually yung kay Dara at sa kapatid niya. Marami pong, ito, i-discuss po natin guys, ang mga supposed to be pros o mga advantages kung okay naman ang magiging stepmom ni Dara. Ang isa po sa nakikita nating positive na posibleng mangyari guys, kung okay naman. Siyempre, kung ano po yung mga gawaing bahay, no, yung pagluluto, pagpaplansa ng damit, paglalaba, o kung ano po yung mga trabaho sa loob ng bahay, mabawasan na po. Okay, maaari magtatrabaho pa rin si Dara, pero hindi na kasing dami kung ano po yung mga ginagawa po niya ngayon. Pag nangyari yun na mayroon na po siyang ikangang katuwang, no, sa mga trabaho po sa loob ng bahay, eh makafocus na po si Dara ika nga, no, sa pag-aaral niya. At kahit naman itong si Bea, ganun din po. Maalalayan din po. Kasi si Bea kailangan po niyang meron pong mag-aalaga sa kanya. So kung nandyan na po yung bagong asawa ng kanilang tatay, eh malaking tulong din po sana yun. Ang isa namang problema, kung let's say hindi nga ika nga makasundo ni Dara, at sabihin natin, no, wag naman pong sana, hindi naman sa hinuhusgahan natin. Pero let's say hindi magkasundo sila at may, let's say, no, may ugali itong babae. At instead na makatulong ay lalo pang dagdag trabaho pa ni Dara. Ika nga, instead na tulungan si Dara sa paglalaba, dumami na tuloy yung labahan ni Dara. At yun nga po, no, uma-action ito na parang sabihin natin masungit, no? Wag naman sana, pero sabihin natin ganun. Eh yun po ang problema. Isa po talaga sa napapansin ko guys, yung mga ibang stepmom kasi the moment na pumasok na sila doon sa bahay nung lalaki, sasabihin niya doon sa mga stepchildren niya mula ngayon,
ako na po yung tawagin yung ina. Ako na ang inyong mama. So doon na po nag-umpisa ang problema, ika nga. Unang-una magre-resent po yan, no? Parang ayaw, no? Parang kontra gusto, ika nga, ang mga stepchildren. Normal po yan. Kasi unang-una ayaw po nilang, ika nga yung papel kasi na isang ina o ama, hindi mo talaga yan pwedeng palitan. So kung meron mang papasok na bagong karakter, let's say nag-asawa yung tatay nila, ang pinaka-the best doon, gampanan niya o sabihin niya doon sa mga stepchildren niya, dito kay Dara at kay Bea, sasabihin niya, mas makatulong pa, no, sa opinion ko, sasabihin niya, mula ngayon, ituring niyo akong tita. So mas tanggap pa siguro yun ng mga bata. Pag ganun po ang sasabihin niya, ituring niyo akong ate o di kaya tita. At sana magtulungan tayo sa, siyempre, no, may purpose kung bakit pinagsama tayo ng Diyos. Okay? At mahal ko yung tatay niyo. Kung mahal niyo siya bilang ama, mahal ko din siya bilang asawa ko. At magtulungan tayo. So siguro, mas maganda pa po yung ganun. Kesa po pagpasok po niya sa bahay, sasabihin niya, mula ngayon, ako na yung inyong mama. At kung anong sasabihin ko, sumunod kayo. Ayun po ang problema. At doon po nangangamba ang ating mga Kalingap supporters, mga viewers na nagsuporta po kay Dara o kay Bea. Doon po sila nag-alala na baka mamaya ganun po ang mangyari. So yun po ang mga posibleng disadvantages kung sakaling ganun nga po ang action ng babae. Kung mayroon man, oh. So siguro naman itong tatay din ni Dara, siyempre pinag-isipan din po niya yun. Okay? Alam po niya yung consequences, ika nga, kung ganun nga po ang gagawin niya. Kaya nga po may mga nag-suggest din po, kung nagkaroon na po siya ng bagong asawa, mas mabuti pa, wag na lang po niyang isama kung pupunta po siya dyan kila Dara. Dahil nga po sa pangamba na magka-problema, so mas mabuti pa wag nang isama as per comments, no, o suggestion nga ng mga nagmamahal kay Dara. Pwede naman siguro kung meron man talaga siyang asawa na, magbakasyon lang. Ika nga after let's say 1 week o 2 weeks, then bumalik na po siya doon sa kanila. Pwede din po yun. Pero kung magstay man siya dyan para makasama niya si Dara at si Bea at meron namang magandang bahay na, kung okay naman ang relationship ng babae at saka ni Dara at saka ni Bea doon sa bago nga nilang stepmom, mas maganda. So, panahon lang po ang makapagsabi. Ika nga, hindi po natin masabi sa ngayon na maging okay o hindi. Ika nga, only time can tell kung okay ang kanilang maging relasyon. Yun nga po nabanggit natin, kung okay naman ay malaking tulong po yan kay Dara at kay Bea. Kasi kailangan po talaga nila ng makasama, ika nga, at makatulong man lang, no, sa mga ginagawa po nila. Kasi kawawa po si Dara. Si Dara na po ang tumatay yung tatay at nanay po, no? Diyan nga po kay Bea. So instead nga na makafocus po siya sa kanyang pag-aaral, baka hindi po. Hindi niya mabigay ika nga ang 100% na concentration dahil nga busy kung anong lulutuin, isipin pa niya, tapos asikasuhin pa yung mga paglalaba. Kaya hindi po madali ang papel ni Dara. Pero kung isipin naman natin na problema lang po ang abutin, mas mabuti na din po yung wala. Okay? So yun po ang concern, no? O pangamba ika nga ng mga nagmamahal kay Dara at kay Bea. Pero ang isa namang hope natin, guys, kahit naman siguro magdala ng bagong asawa itong tatay ni Dara, si Kalingap Rab at ang buong team Kalingap, no? Especially yung mga nag-sponsors kay Dara, hindi po yan pababayaan si Dara. Nakasubaybay pa din yan. So kung magka-problema man yan, hindi po yan pababayaan. So yun naman po ang ika nga pag-asa o siguro ang hope ng mga nagmamahal kay Dara. Kung sakali man na mag-uwi ng bagong asawa itong tatay ni Dara. So wag po tayo mag-alala, guys. Nandyan po ang team Kalingap na nakaalalay din naman po kay Dara. May kasalanan sa ating dalawa kung
So yun po ang komento natin guys, doon nga po sa mga nag-comment, sa mga nag-alala, na yun nga po ang suggestion nila na kung pwede wag nang isama, at na-discuss na po natin na kung isama man, nasa kanya po yun. Kung magbakasyon man, kung gusto niya ipakilala, nasa kanya din po yun. At kung magstay man siya, magstay man yung tatay ni Dara kasama yung bagong asawa niya, nasa kanya din po yun. Okay? At abangan na lang po natin, siyempre, no, kung ano po yung mga mangyayari. No? Hindi po natin pwedeng husgahan sa ngayon na maging hindi okay at maging okay. Wala pong makapagsabi noon. Okay? Unang-una, hindi po natin kilala ang isang tao. Okay? Kahit din naman po siguro yung tatay nila, hindi po niya masasabi talagang okay o hindi okay hanggat hindi po sila nagsama sa isang bahay. So parang ano po yan guys, para bang nag-asawa ka. Siyempre no, yung boyfriend mo, girlfriend mo, hindi mo naman nakasama talaga ng 24 hours a day, 24/7 ika nga, no? 7 days a week. Malalaman at makilala mo lang po talaga kapag nagsasama na kayo sa isang bubong. At kung paano siya makipag-interact sa family mo, lalo na po sa ganyang situation na may mga anak ka, at hindi po natin alam, baka yung pinili niya, mayroon din pong mga anak, nako, yun po ay isang problema din po yan. So sana hindi naman po ganun ang situation, at sana maging okay po ang lahat. So sana po guys, no, yun lang naman po ang hope natin, maging masaya ang Christmas ni Dara kasama ang kanyang kapatid at ang kanyang ama. At kung magsama man ito ng babae o hindi, ay abangan na lang po natin. Okay? So yun lang po guys ang aking konting comment dito nga po sa mga nagkomento sa aking vlog noong isang araw. Sa mga bago lang po sa aking munting channel, huwag po natin kalimutang i-subscribe at paki-like din po guys ang video na ito. At huwag din po natin kalimutang suportahan ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, ang atin na vlogs at ang Team Rochelle, Ruel Malalag and Rochelle Morales. Suportahan din po natin guys. Mga kasamahan po nating charity vloggers and reactors, paki-suportahan din po guys. Bago ko po i-end itong video na ito, meron na po akong isi-shoutout. Muli, maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong walang sawang pagsubaybay at panonood po ng mga videos namin, pag-comments, pag-likes, pag-shares, at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads ay maraming salamat. Ingat po tayo guys kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.